Mahaba at makulay ang kasaysayan ng parusang bitay sa Pilipinas. Kadalasan mga krimen sa droga at rape ang napatawan nito. Noong panahon ni Pangulong Marcos, hinatulan ng kamatayan sa firing squad ang drug lord ni si Lim Seng. 10% raw ng drogang heroin na ibinebenta sa Amerika noong dekada 70 galing kay Lim Seng. Mga kaso naman ng rape ang madalas nahatulan noong panahon ni Pangulong Estrada. Si Leo Echegaray ang unang binitay sa panahon ni Erap sa kasong rape ng anak ng kanyang ka-live-in. Naka-pwesto na ako rito eh. Alis dyan! Katulad ng kaso ni Lim Seng, naging malaking balita ang kamatayan ni Echegaray. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Pilipinas ng lethal injection o pagturok ng lason sa katawan. Ito raw ang mas makataong paraan ng pagpatay. Hanggang sa huli, hindi umamin si Echegaray sa kanyang nahatulang sala. Marami ang naimbitahang manood, kabilang na ang dating senador na si Rene Cayetano. Well, ang worst niya ganyan, no? Patawarin niyo ako, sambayang Pilipino, no? Sa kasalanang ipinaratang niyo sa akin. Parang nag-post pa siya ng konti. Then he said, Pilipino, pinatay niyo ang kapwa Pilipino. Ano pong mood sa loob habang nangyayari po? Tahimik. How would you describe this experience po? Para kasi akong atakihin doon sa loob eh. Para sa akin, personal ko lang, hindi ako nakadama ng kahit na anong kasiyahan o fulfillment or anything, kundi nalungkot ako sa No, para mong pinasok yung tatlong baboy sa isang katayan at kakatayin mo sunod-sunod. No? Hindi na tao yan. Huwag na let's abandon all pretense. These are people that the state treats them as people. Tinuring ng parang hayop yan, parang baboy na yan, na pinasok sa isang abattoir at kakatayin isa-isa. Si Attorney Theodore Te ang isa sa mga naging abogado ni Echegaray noong umapela siya matapos hatulan ng mababang hukom. Huli na nang lumabas ang ebidensya na walang legal na relasyon bilang amain si Echegaray sa biktima na kailangang patunayan sa ilalim ng batas ukol sa death penalty. Sa proseso ng hustisya sa bansa, hindi na pala tinitingnan ng Korte Suprema ang mga ebidensyang tinatanggap na ng mababang hukom. Sinusuri lang sa pinakamataas na korte kung sumasang-ayon ang hatol sa saligang batas. Magandang halimbawa yun para ipakita kung yung proseso ng review, no? Meron talagang possibility of error. Wala nang bawian. Walang bawian, no? Ang problema dito, yun nga, inaamin naman natin lahat, no, na hindi perfecto yung sistema, no? Tao yung mga quest hanggang all the way up to the Supreme Court, mga tao lang din yan, no? Nagkakamali baka may hindi mapansin. Sa katunayan, noong taong 2004, inamin ng Korte Suprema na sa bawat 10 kaso ng death penalty, 7 ang may pagkakamali o judicial error. Inalathala ito ng Korte Suprema sa desisyon nito sa People of the Philippines versus Efren Mateo. Lalo ito napatunayan sa kaso ni Marlon Parazo na isang pipi na nasentensyahan din ng bitay. Ito bumaliktad ang Korte Suprema dito. At sinabi talaga ng Korte Suprema, bumaliktad kami dahil napatunayan talaga na nagkamali yung unang desisyon. Pero ito, significant dahil death mute, accused of rape, sentensya, bitay, no, tapos binawi ng Korte yung unang desisyon. Sabi ng Korte, he never got a fair trial. He could not understand what was going on. He could not understand the proceedings. Hindi pwedeng ganun yung sentensya. Sa huli, napalaya si Marlon. Pag nagkamali yung judge sa akin, yung lower court, at nakita ng Supreme Court mali, i-sanction yung judge ng lower court. Come up with your judicial sabihin mong remedial measures to
minimize itong errors. Nakita mo, ang daming mga ganon, totoo yan. And I must admit, ang daming nabibiling mga kaso sa sistema natin ngayon. Now, with President Duterte there, siguro naman, sinabi niya, no to corruption. And that cut across all government agencies. Karamihan sa mga nasentensyahan ng bitay ay may hirap ayon sa Free Legal Assistance Group. Kahit libre pa ang abogado, magastos ang pagsasaayos ng mga dokumento at iba pang kailangan sa depensa. At habang may kaso, hindi rin nakakapagtrabaho. Ito ang huling salita ng isa pang nabitay noong panahon ni Erap, si Archie Bulan. Hango ito sa sulat niya bago siya binitay. Alam naman natin na ang parusang kamatayan ay para lamang sa mga may hirap na tao na walang kakayahang maipagtanggol sa kasong kanyang hinaharap. Sa administrasyon ng parehong Pangulong Cory Aquino at Gloria Arroyo, tinanggal ang parusang bitay sa batas. Ngunit sa panahon ni Arroyo, halos 50 kaso ng bitay mula sa panahon ni Erap ang naiwang wala pang papel kung ano na ang magiging kapalaran ng hinatulan. Kung maibalik ang parusang kamatayan ng bagong Pangulong Duterte, balik bitay rin kaya sila? Ang mga unang dumadalaw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa nagugulat na mas mukha pa raw siyang isang barangay kaysa sa preso. Sa medium security compound ng Bilibid, inililipat ang mga convict na mahigit 20 taon na sa maximum at may magandang record. 39, di ba siksikan doon? Isa sa mga nalipat dito mula maximum si Teddy Ogsila. Noong legal pa ang parusang bitay, nahatulan siya ng kamatayan sa salang pagpatay na kanyang itinatanggi. Pumasok siya sa piitan sa parehong taon kung kailan binitay si Leo Echegaray. Si Digong Duterte, no? Na gustong ibalik yung parusang bitay. Anong nagiging pakiramdam mo doon at reaction mo doon sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte? Sa akin po, siyempre sa bitay, ako kung sakaling pamilya ko mabiktima, masakit din sa parte ko, di ba? Andun yung galit ko rin sa mga taong gumawa ng krimen. Ang isa lang nag-uudyok sa akin na para hindi na ituloy yung parusang bitay na yan, na pipilit yung mga umahawak ng kaso na gumawa ng pamamaraan nila para dumampot ng mga taong kahit walang kasalanan. Kaya dyan na naman nag-uumpisa yung mga problema. Kaya para sa akin sana, kung ibabalik man nila, siguraduhin nila na yung taong gumawa ng kaso o ng krimen, yun ang mapaparusahan, hindi yung mga walang kasalanan. 19 na taong gulang si Teddy nang mahatulan. Estudyante siya noon sa kolehiyo sa Baguio. Sa loob ng piitan, nakahanap ng misyon si Teddy. Santayin na lang natin ito, ha? Gagawa natin na sulat ko, tapos Tumutulong siya bilang paraliga para sa mga kakosang hindi masyadong makapagbasa. Palagay ninyo, paano kayo hinubog ng Bilibid? dasal lang po. Dasal lang, tsaka piniting tanggapin yung bagay na nangyayari. Ganun lang. Sa bakura ng medium security, hindi mo mababakas na nasa kulungan ka. Si Bob Marley. May mga maliliit na pagawaan, kadalasan mga gawang sining. Isa raw itong paraan ng rehabilitasyon na patungo naman sa tinatawag na restorative justice. Ang narinig ko lang, gusto niyang ibalik yung parusang bitay. Wala rin po problema. Kaya lang po, sana kung maaari sana, yung mga nandito na sa Bilibid na nakaka 15 years na pataas, sana naman mabigyan ng pagkakataon na makalabas naman. Siguro naman nakikita nyo naman pagbabago namin dito. Kung sakasakali man nagkasala kami sa labas, siguro naman yung panahon na pangungulungan namin dito, sapat-sapat na para bigyan kami sa pagkakataon makapamuhay sa labas, di po ba? Isang taon makalipas ang pagkakapaslang sa kanyang ina, nakayanan uli ni Cherry Pie na bumisita sa loob ng kulungan
para simulan muli ang kanyang pagiging volunteer. Matatouch ka, yung maaantig din talaga yung puso mo. Kasi nung nagsalita ako dun sa Viso, sabi ko, sorry ako, sabi ko, tagal ko nawala, hindi ko kayo sinuporta, hindi lahat ko kayo. Di ba, parang I'm sorry, di ba? Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi pa rin pabor ang aktres sa parusang bitay. Restorative justice, ang healing, hindi lang nanggagaling dun sa offender, pati sa biktima. Because we need healing. Like ako, it will take years for me to heal. And maybe years for me to actually forgive. Paano lahat mangyayari yun kung puputulin mo na yung pagkakataon? May iniwang bunga ang malagim na naging karanasan ni Elvie sa kanyang rapist. Sa umpisa, nandiri siya sa sinapit. Ipinipili ring ipalaglag ang bata na nagkasala sa kanya. Tingin ko pa lang parang mahal mo naman yung bata. Opo. Masaya naman po. Masaya po talagang maging ina. Totoo po talaga yun. Nung pinipilit ka magpa-abortion, bakit hindi ka pumayag? Dahil nga po naging Christian po ako, parang nalinaw rin po sa isip ko po na masama po yun at saka takot po ako sa Diyos po. Ngunit lumambot man ang puso ni Elvie sa anak, hindi pa rin nagbabago ang hangarin niya sa ama nito. Kasi kung yung death penalty, kumbaga yung gobyerno yung pumapatay, ano? Hindi kaya yung lumalabag sa utos ng Diyos din? Lumalabag po. Pero po kasi parang hindi na rin po kasi uso sa tao yung utos ng Diyos. Wala na rin po silang parang wala na rin po silang gusto pong, hindi na po nila sinasapuso po yung utos ng Diyos. Iba po yung tao ngayon. Hindi po dapat kawaan. Dahil hindi nga po siya naawa sa biniktima niya. Hindi po siya naawa kung ano pong kahantungan niya. Ano ang mangyayari sa isang community kung ang sensibilities o ang mentalidad ng isa is magbawian tayo ng magbawian? Then violence will never stop in any form. Hindi naman siguro ganun katigas ang puso ng tao na para makulong ka in 30 years at marirealize mo na talagang wala kang kakapitan at wala kang pupuntahan kundi sa humanity mo, di ba? Paano hindi magkakaroon ng hope na magbago ang isang tao? Mapait man isipin pero sa isang banda, pinalad pa ang kaso ni Cherry Pie dahil nahuli ang salarin, nahatulan at ngayoy pinaparusahan. Ang nanghalay naman kay Elvie ay malaya pa. Para naman sa halos 50 may hatol pa rin ang bitay noong mga nakaraang dekada na hindi pa nako-commute o nababago tulad ni Teddy. Hindi pa malinaw kung balik bitay rin sila sa oras na maibalik ang parusang ito. Tinutulungan ko na lang yung sarili ko na para makalabas dito sa pamamagitan ng sulat-sulat ko. Kaya hinanda ko po na kumaring makagawa ko ng sulat sa Board of Pardons and Parole para ma-commute po yung kaso ko. Yung sentensyang ipinataw sa akin. Tiyaking mahuli ang salarin, maparusahan, at ihiwalay sa malayang lipunan. Baka yan ang tunay na solusyon sa karumal-dumal na kasalanan. At may isa pa, mabigyan ng pagkakataon magbago at maging mabuting mamamayan. Mula sa Bilibid sa Muntinlupa, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.